Tinalakay nitong Martes sa Senado ang ilang mga detalye hinggil sa mga plano ng mga concerned agencies hinggil sa pamamahala ng daloy ng trapiko sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa June 13. Ang detalye alamin sa ulat ni Princess Castro. Sa pagsisimula ng 2 taong rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA sa June 3, ay tinalakay sa pagdinig ng Senado ngayong Martes ang ilang detalye sa mga traffic management na ipatutupad ng mga concerned agencies sa period ng rebuild project. Ilan sa mga nilinaw ni Public Services Joint with Public Works and Finance Committee Chair Senator Raffy Tulfo ay ang Combined Current Number Coding Scheme at Odd-Even Scheme na napapaloob sa initial interventions na bahagi sa proposed traffic management ng Department of Transportation. Ayon kay Tulfo, tila nag-uudyok ng kalituhan ang kombinasyong kanilang iminumungkahi dahil sa hindi balanse ang araw ng mga coding schedule. Paliwanag ng Metropolitan Manila Development Authority, ang odd-even scheme ay pinatutupad lamang sa EDSA, habang ang current coding naman ay may window hours lamang na kailangang sundin. Pag EDSA po, odd-even scheme lang ho talaga. And yun po kasing number coding natin na may 1, 2, 3, 4, yun po ini-implement lang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Mahaba po ang ating window hour from 10 a.m. to 5 p.m. Paglilinaw pa ng DOTR, sa pagsisimula ng dry run nito sa June 16, walang huli o violation ticket sa mga lalabag sa loob ng isang buwan para makita kung magiging epektibo ba ang pagpapatupad nito. Nakadepende ang pagpapatupad nito sa resulta ng dry run kung ito ba ay naging epektibo at kung hindi, kanila umano itong rerepasuhin. Bukod dito ay kasama rin sa kanilang proposal ay ang diversion ng traffic sa ibang kalsada gaya ng Skyway. Sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan sa isang pribadong kumpanya, magkakaroon ng waive toll fee sa partial segment ng Stage 3 sa buong durasyon ng rehabilitasyon ng EDSA. Kabilang din sa mga solusyong kanilang tinitignan ay ang pagdadagdag ng mga bagon sa MRT3 para ma-accommodate ang mga pasahero. Samantala, pansamantalang sinuspinde ang pagdinig bunsod ng naramdamang 5.1 na lindol na yumanig sa General Nakar, Quezon, dakong alas 12:17 ng tanghali. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inilabas naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang top 20 violations sa mga kalsada. Batay po sa report ng MMDA Traffic Ticket Management Division, kabilang dito ang illegal turning, unattended parking, disregarding traffic signs, dress code for riders, failure to give proper signal, reckless driving, failure to use seatbelt, at no crash helmet. Ilan lamang po ito sa mga kadalasang nilalabag ng mga motorista kung saan ang multa ay pumapatak mula sa 150 pesos hanggang 5,000 pesos, depende sa bigat at bilang ng offense. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang sumatotal na 1.727 million pieces ng counterfeit products gaya ng Guess, Michael Kors, Coach, Louis Vuitton at Tory Burch na may halagang 15.8 billion pesos. Ayon sa BOC, ang mga produktong ito ay di otorisadong nagre-reproduce ng mga nasabing brand kung saan lumalabag ito sa Intellectual Property Code at daloy ng kalakalan sa bansa. Anila, kanilang sisiguraduhin maprotektahan din ng publiko sa pagpapanatili ng mga legal na negosyo at maging ligtas sa mga peking produkto online. Humiling naman ang Criminal Investigation Group o CIDG sa International Criminal Police Organization o Interpol na mag-issue ng red notice kay Harry Roque dahil sa kanyang pagkakaroon ng 3 pasaporte at pagkakaharap sa kasong qualified human trafficking. Ito ay kinumpirma ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III nitong Lunes. Nagpadala naman ng tracker team ang CIDG para sa pag-aresto sa iba pang akusadong kasama ni Roque. Kamakailan ang OFW Party List ay humihingi ng agarang aksyon mula sa Korte Suprema. Ito'y upang itama umano ang anilay maling alokasyon ng mga upuan sa Kongreso.
Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nagpetisyon ang OFW party list sa Korte Suprema upang questionin ang proklamasyon ng mga nanalong party list para sa ika-20 Kongreso. Hiniling ng grupo ang pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng NBOC Resolution 1425 na ipinasa noong May 18. Ayon kay Representative Marisa Del Mar Magsino, hindi na ito simpleng usapan ng proseso, kundi usapin ng integridad ng representasyon para sa mga sektor ng lipunan. To do a recomputation of the Banat formula and about the 64 seats na dapat po i-filled up ng Kongreso at hindi po 63 seats. Inuligsa niya ang mga anyay sistematikong pag-agaw ng mga makapangyarihan sa sistemang dapat ay para sa mga naisatabing sektor. Binanggit din ng OFW party list ang umano'y hindi makatarungang paggamit ng Banat formula na pumapabor sa malalaking partido. Sa halip na 64-63 lamang umano ang naitalagang party list seats, bagay na itinuturing nilang paglabag sa konstitusyon. Isinagawa rin ng grupo ang isang indignation walk kasama ang mga OFW, seafarers at kanilang mga pamilya bilang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Dito ay giniit ni Magsino na dapat ibalik ang tunay na boses ng mga OFW sa Kongreso at tiyaking patas ang representasyon. Pahayag niya na ang laban na ito ay para sa mga lahat ng sektor gaya ng magsasaka, manggagawa at iba pang naisantabi sa batasan. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang COMELEC habang sinusuri pa nila ang petisyon. Sa kabilang banda naman, ilang party list na nanalo rin ang hindi pa nagbibigay ng komento habang humihingi ng legal na payo. Ayon pa sa partido, itinuturing ng ilang eksperto sa batas na isa ito sa pinakamalaking hamon sa legalidad ng party list system sa nakaraang dekada. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Unified 911 Emergency Call System sisimulan na sa July. OPM icon Freddy Aguilar umanaw na. Israel muling umatake sa Gaza, 44 na katao patay. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.